Bakit nababawasan o nawawala na ang taga-suporta ni Sara Duterte, Vice President? Bakit hindi na nararamdaman ang sinasabing 32 milyon na sumuporta kay Sara Duterte ng 2022 election? Ito po ang mga pwedeng dahilan sa aking pong opinyon. Una, kaya nakakuha siya ng maraming suporta noong eleksyon dahil tinulungan siya ng mga Marcos loyalist, Marcos supporters. Kaya umabot ng 32 million vote ang nakuha niya. Pangalawa, hindi alam ng nakakaraming botante at mga Pilipino ang tunay na ugali ni Sara Duterte. Akala nila ay totoong ka-unity, totoong kaisa, kaibigan ng mga Marcos, kaya siya sinuportahan. Okay? Yan ang mga dahilan. At ito rin ang dahilan kung bakit nawawala na, nababawasan na, halos wala na nga ang mga taga-suporta ni Sara Duterte ay dahil naglabasan na ang totoong ugali, pagkatao ni Sara Duterte. Una, parang walang utang na loob sa mga Marcos loyalist supporters na kasama sa 32 million na bumoto kaya siya naging Vice President. Kaya sinabi kong parang walang utang na loob kasi grabe yung pagpaninira ng mga Duterte kay Pangulong Marcos na kawalan ng respeto yan sa mga bumoto kay Pangulong Marcos kaya naging Pangulo si President BBM. Pangalawa, yung hindi nga po maayos ang kanyang pananalita sa ating gobyerno at sa mamamayang Pilipino sa isyu ng paggastos ng kanyang opisina, dating DepEd Secretary at sa Office of the Vice President. Tinatanong lang ng mga congressman at ng mamamayang Pilipino. Kasi kung matinding magtanong ang mga congressman, mas matinding magtanong at may karapatan ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Saan mo dinala ang pera? Saan mo ginastos ang 612.5 million? At hindi katanggap-tanggap ang mga acknowledgement receipt sa mga fictitious, bogus na mga pangalan sa tingin ng mamamayang Pilipino. At lihit mo yung tanong na yan. Pero bakit nagagalit ka? Dinaan mo sa init ng ulo, pinagmumura mo ang ating gobyerno, ang ating kongreso, ang mga congressman, speaker, pangulo at ang first lady. At pinagbantaan pa ng buhay. Yan ang nadiscover ng mga Pilipinong bumoto sa iyo, Sara Duterte. Hindi nila alam na ganyan ang ugali mo. Kaya ka sinuportahan sa eleksyon. Kaya ka tinulungan ng mga Marcos supporters at loyalists, kaya nakakuha ng maraming boto dahil ang akala nila ay totoo kang kaibigan, ka-unity ni Pangulong Marcos para sa loob ng 6 na taon mula 2022 hanggang 2028 ay makakasama ka. Pero hindi pala. Sa napakabata pang gobyerno, halos wala pang 3 taon, ay naging bahagi ka na ng sumisira sa ating Pangulong Marcos, kay Pangulong Marcos. Kaya nagalit ang mga Marcos loyalists at mga Marcos supporters, pati na yung silent majority. Hindi man sila nagsasalita, tahimik nga lang, pero hindi nila sasang-ayunan at hindi nila papayagan itong mga ginagawa mo. So, kayo, nakuha ba nyo yung dahilan kung bakit siya nanalo? Dahilan kung bakit nakikita nating walang taga-suporta? Kaya ko nasabing nabawasan na kasi ilang beses na sila nagparali kung saan-saan lugar. Wala namang ganong kalaking pwersa. Hindi nga maka 1,000. Nasaan yung 32 million? Ayun ang sinasabi ko. Yung 32 million Pilipino nagising na. At itong masakit, Sara Duterte, baka hindi mo alam, at mga Duterte, nagsisisi pa. Hindi lang sila ay ayaw na, pinagsisisihan pa nila ang pagsuporta sa inyo. Di ba? Kasi lumabas talaga ang tunay na ugali ng mga Duterte nang mawala na sa poder ng kapangyarihan. At ngayon namang nasa pwesto pa ang pangalawang pangulo, ang dating niya, akala mo siya yung makapangyarihan sa lahat. Lalo na ngayon ang kanyang pinapalabas sa mga interview, siya raw ang dapat ay pangulo.
noong 2022 dahil mataas daw ang kanyang survey. Wow! Yung survey, hindi pa nga hawakan niya. Sinabi ko na nga doon sa isang video natin. Ang eleksyon at boto ng tao, yan ang magsasabi kung sinong nanalo. Di ba? Ganyang kataas ang pride ni Sara Duterte. Sinong sasama sa iyo ngayon na matitinong Pilipino? Ilang beses nang napatunayan sa inyong mga rally, kayo-kayo lang yan. Walang sasama dyan na matitino. Kailangan yung maghakot, magbayad ng mga followers nyo para magkayo ng rally. Di ba? Kasi nga, ang issue ay pangbayan. At ang bayan ay hindi magpapagamit hanggat hindi naliliwanagan kung saan napunta yung pera. At ang pinakamatindi rito, kalimutan natin ng pera. Pera lang yan. Yung ugali mo. Sara Duterte, Vice President, hindi alam ng mamamayan. Ngayon lumabas ang tunay mong ugali sa iyong pananalita, sa iyong mga interview, sa iyong yung body language mo, kakaibang kakaiba. Sabi nga ng mga nakakaintindi sa politika, hindi nababagay sa Office of the Vice President ng iyong mga galaw at pananalita in public. Sabi naman ng iba, ay may pinagmanahan, kaya puro pagmumura at kaya galit. Naghihiganti na wala naman dapat na paghihiganti. Di ba? Ayun. So, kayong mga Duterte supporters, kung nakakaintindi kayo ng paliwanag, hindi kayo magagalit dito sa sinasabi ko. Dapat matuwa pa kayo. Kasi nalalaman nyo kung bakit kayo mahina. Nalalaman nyo kung bakit kayo malakas dati, ngayon humihina na kayo. Ganyan kasi ho ang taong matino eh. Dapat tatanggap ka ng wake-up call o legitimate criticism at huwag nyong isipin personal. Pag inisip nyo na personal ang topic na ito at ang isong ito, yan ay dala ng kababawan ng kaalaman. Pero kung kayo professional, maaaring matuwa pa kayo dahil ngayon, nare-remind kayo, naalaala nyo kung ano yung mga punot dulo o pinag-umpisahan ng lahat sa inyo nangyari. At ito ang nangyayari. Sino ang may kasalanan? Ang gobyerno? Ang Marcos loyalists, Marcos supporters, o mga tao at mga Pilipino nagmamahal sa ating bansa? O kayo na masyado kayong namimersonal? O masyado kayong atat sa kapangyarihan? O masyado kayong pikon sa mga nangyari? Bakit kayo pikon? Sabi nga ng mga maraming masang Pilipino, ang pikon baka guilty. Yun lang yun, di ba? So, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang video ito para lalo pang madagdagan ang ating kaalaman. I-share din nyo sa mga DDS, i-share din nyo sa mga kakampi nila para malaman nila kung bakit kakaunti na sila. Bakit ganyan ang kailang sitwasyon. At mananaig ang katotohanan, ang pagsunod sa batas at ang ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno na naayon sa batas. Ayan ho ang mangingibabaw. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Please like,